Paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng bagay sa paligid natin, mula sa pinakamalalayong kalawakan hanggang sa kape sa inyong mesa, ay pawang matematika? Hindi lang ito inilalarawan ng matematika, kundi literal na binubuo nito. Ngayon, sisikaping nating pasukin ang isa sa pinakamatatapang at nakakagulat na ideya sa modernong siyensya, ang hypothesis ng mathematical na universo. Susubukan din nating sagutin ang walang hanggang tanong, ang Diyos ba ay matematika? Panoorin ninyo ang video na ito hanggang dulo at malalaman ninyo kung bakit naniniwala ang ilang nangungunang pisiko na nabubuhay tayo sa loob ng isang dambuhalang istrukturang matematikal. At ano ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa realidad, kamalayan at maging sa konsepto ng Diyos. Sa totoo lang, hindi na bago ang ideya na ang mga numero ang pundasyon ng mundo. Noong ika-6 na siglo pa bago si Kristo, ipinahayag na ng sinaunang Griyegong pilosopo na si Pythagoras, ang lahat ay numero. Naniniwala siya at ang kanyang mga tagasunod na ang pagkakasundo ng kosmos, ang mga tono sa musika, at ang paggalaw ng mga planeta, lahat ay sumusunod sa relasyong matematikal. Kalaunan, pinalawak ni Plato ang kaisipang ito, kung saan sinasabi niya na ang ating pisikal na mundo ay anino lamang, isang hindi perpektong refleksyon ng mundo ng perpektong mga hugis at ideya na sa esensya ay mundo ng mga bagay na matematikal. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, nanatili lang ito sa larangan ng pilosopiya at ngayon lamang sa 21 siglo, binigyan ito ng formal at siyentipikong basihan ng physicist-cosmologist na si Max Tegmark. Naglabas siya ng isang hypothesis na kayang pabali-baliktarin ang ating pag-unawa sa realidad. Kaya, kilalanin na natin ang pangunahing bida ng kwentong ito. Ipinakilala ni Max Tegmark, isang propesor mula sa MIT, Massachusetts Institute of Technology, ang kanyang Mathematical Universe Hypothesis. Hypothesis ng mathematical na universo. Ang buod ng ideyang ito ay maibubuod sa isang nakakagulat na pahayag. Ang ating panlabas na pisikal na realidad ay isa lamang istruktura ng matematika. Hindi ibig sabihin nito na kahawig lang ng matematika ang mundo. Ibig sabihin, ang mundo ay matematika. Ayon kay Tegmark, lahat ng bagay sa universo, kasama na ikaw at ako, ay bahagi lamang ng isang dambuhalang matematikong bagay. Ang lahat ng katangian ng ating mundo, mula sa bigat ng elektron hanggang sa curvature ng space-time o espasyo-panahon, ay maaari raw ikonsidera bilang purong matematikong properties. Ito ay isang radikal na pagbabago sa paraan natin ng pag-unawa. Nakasanayan nating isipin na ang matematika ay isa lamang kasangkapan, isang wika na ginagamit natin upang ilarawan ang mundo. Ngunit ayon kay Tegmark, hindi. Ang wika mismo, ang matematika, ang siyang realidad. Para maintindihan kung saan nga ba nanggaling ang ganitong klasing baliw na ideya, kailangan nating tanungin ang isa sa mga tanong na bumabagabag na kay Albert Einstein. Bakit ganoon na lamang ang di mapaliwanag na bisa ng matematika sa paglalarawan sa universo? Isipin mo, ang mga physicist ay nakaupo sa kanilang opisina, naglilista ng kung ano-anong abstract na equation sa pisara. Pagkatapos, itututok ng mga astronomer ang teleskopyo sa kalawakan at talagang makikita nila ang mga bagay na hinulaan ng mga equation na yon. Ganoon natuklasan ng planetang Neptune, nahulaan ang gravitational waves at natagpuan ang Higgs boson. Paanong nangyayari na ang mga abstract na simbolo na galing sa isip ng tao ay tumutugma ng napakatumpak sa mga batayang batas ng kalikasan? Kung ang universo mismo
ay isang mathematical structure. Mawawala ang misteryo. Ang matematika ay epektibo, hindi dahil nakahanap tayo ng tamang paraan para ilarawan ang mundo. Epektibo ito dahil inilalarawan natin ang matematika gamit din ang matematika. Para bang inilalarawan mo ang isang mansanas gamit ang salitang mansanas. Ang pagtutugma, eksaktong-eksakto, suriin nating mabuti itong pilosopikal na pagtatalo. Mayroong dalawang pangunahing pananaw hinggil sa kalikasan ng matematika. Ang una, na mas pamilyar sa marami, ay tinatawag na formalism. Sinasabi nito na ang matematika ay isa lamang kalipunan ng mga alituntunin at aksona na inimbento ng tao. Parang chess lang yan. Tayo ang nagtakda ng mga panuntunan at ang mga piyesa ay gumagalaw batay sa mga ito. Ang mga matematikong bagay, tulad ng mga numero o tatsulok, ay hindi umiiral sa labas ng mundo. Umiiral lamang sila sa ating isip bilang mga kapaki-pakinabang na ideya. Ang pangalawang pananaw ay tinatawag na Platonism. Ayon dito, ang mga estrukturang matematikal ay umiiral ng objektibo at hiwalay sa ating pag-iisip. Hindi natin sila iniimbento, kundi natutuklasan lamang natin. Tulad ni Columbus, nang matuklasan niya ang Amerika, ang tatsulok, kasama ang katangian nito na ang kabuuan ng mga anggulo ay 180 degree ay iiral pa rin kahit pa hindi kailanman lumitaw ang sangkatauhan sa universo. Ang Tegmark hypothesis ay, sa esensya, ang pinakamatinding forma ng Platonism. Lumayo pa si Tegmark sa kanyang pananaw at iginiit, kung naniniwala kang may panlabas na realidad na ganap na hiwalay sa tao, kailangan mong tanggapin na ang realidad na iyon ay isang estrukturang matematikal. Bakit? Isipin mo ang panlabas na realidad na ito. Para ito ay maging tunay na independyente mula sa atin, hindi ito maaaring maglaman ng anumang konsepto na gawa ng tao. Ang mga salita tulad ng upuan, bato, or kulay asul ay mga label lang na nilikha ng ating utak. Hindi sila ang fundamental na katangian ng mundo. Ang tanging bagay na kayang umiral ng walang anumang baggage mula sa tao ay ang abstract na relasyon at istruktura. At ano ang agham tungkol sa mga abstract na istrukturang ito? Tama, yan ay matematika. Anumang pisikal na batas na ating natutuklasan ay, sa esensya, paghahanap lang ng isang mathematical na pattern or formula sa kalikasan. Kaya, ayon sa lohika ni Tegmark, kung mayroon mang panlabas na mundo, wala na itong ibang pagpipilian kundi ang maging matematika. Dala ng ideyang ito, dadalhin tayo sa mas nakakamanghang konsepto, ang multiverse. Tinukoy ni Tegmark ang 4 na antas ng multiverses na bawat isa'y nagiging mas misteryoso at mahirap intindihin. Ang antas 1, level 1, ang pinakapayak at halos tinatanggap na sa larangan ng kosmolohiya. Nakabase ito sa ideya na ang espasyo o kalawakan ay walang hanggan. Ang universo na nakikita natin ay parang isang maliit na bula lamang. Ang rehiyong naabot ng liwanag sa loob ng 13.8, 13.18 bilyong taon. Ngunit sa kabila ng abot tanaw ng bulang ito, patuloy ang espasyo. At doon, may iba pang mga galaxy, iba pang mga bituin, at posibleng iba pang kopya pa natin na nabubuhay sa eksaktong parehong sitwasyon. Napakalayo lang talaga nila, kaya hinding-hindi natin sila makikita. Para itong pagtingin sa karagatan mula sa isang maliit na isla, nakikita mo lang ang iyong abot tanaw, pero alam mong nagpapatuloy ang karagatan sa likod nito. Ang ikalawang antas ng multiverse ay nakabatay sa teorya ng implasyon. Ayon sa teoryang ito, matapos ang Big Bang, naranasan ng ating universo ang isang yugto ng matindi at napakabilis na paglawak. Ngunit, posibleng hindi ito tuluyang humihinto. Maaari itong maghinto sa ilang partikular na bubbles or bula.
na lumilikha ng mga unibersong tulad ng sa atin. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang paglawak sa espasyo na nasa pagitan nila. Ang mga bubble universe na ito ay posibleng mayroong lubos na magkakaibang fundamental na batas ng pisika. Sa isang universo, maaaring mas matindi ang grabidad. Sa iba naman, maaaring iba ang bilis ng liwanag. At sa pangatlo, posibleng may iba pang uri ng elementary particles o pinakasimpleng partikulo. Ang ating universo kasama ang mga saktong-sakto o fine-tuned nitong konstante na nagpapahintulot sa pagkakaroon ng buhay ay isa lamang sa napakarami at walang katapusang posibilidad. Nagkataon lang na tayo ay ipinanganak sa unibersong ito kung saan ang mga kondisyon ay perpektong akma. Kaya naman, natatanggal na ang katanungan kung bakit tila napaka-ideal ng pagkakayari ng ating mundo para sa atin. Pero dito na talaga nagsisimula ang totoong mahika. Ang ikatlong antas ng multiverse ay nag-ugat sa mga kakaibang prinsipyo ng quantum mechanics. Ayon sa many worlds interpretation nito, tuwing may quantum event na may iba't ibang posibleng kahihinatnan, naghihiwalay ang universo. Ang lahat ng posibleng resulta ay nangyayari, ngunit sa iba't ibang parallel universes. Halimbawa, kapag ang isang radioactive na atom ay maaaring mag-disintegrate o hindi sa isang universo, nag-disintegrate ito at sa isa pa hindi. At ikaw, bilang tagamasid, ay nagdodoble din. Ang kopya mo sa isang universo ay nakikita ang disintegration habang ang kopya mo sa kabila ay hindi. Ibig sabihin, sa mismong sandaling ito, may hindi na mabilang na dami ng iyong mga kopya na namumuhay sa lahat ng posibleng bersyon ng iyong buhay. Sa isa sa mga kopyang ito, hindi mo pinanood ang video na ito. Sa isa pa, nag-aral ka ng Chinese. At sa pangatlo naman, naging astronaut ka. Ang lahat ng mundong iyan ay kasing totoo ng mundong tinitirhan natin at sa wakas, narating na natin ang tuktok ng nakakabaliw na hagdanang ito, ang ikaapat na antas ng multiverse. Ito ang mismong katuparan ng mathematical universe hypothesis. Kung sa mga naunang antas, nagkakaiba lang ang mga universo dahil sa simula nilang kondisyon o pisikal na konstante, dito sa ikaapat na antas, nagkakaiba sila dahil sa mismong mga mathematical structures na bumubuo sa kanila. Nagbigay si Tegmark ng isang nakakagulat na pahayag. Anumang mathematical structure na consistent ay may pisikal na pag-iral. Ang ating universo na inilalarawan ng komplikadong equation ng quantum field theory at general relativity ay isa lamang sa napakaraming istrukturang ito. Ngunit sa kung saan, may iba pang mga universo na nakabatay sa ganap na ibang matematika. Posibleng may universo na nakabatay sa geometry na may 5 dimensyon o kaya naman, universo na walang konsepto ng oras. Lahat ng kayang ilarawan bilang isang consistent at maayos na mathematical theory ay totoo at umiiral. Parang ito isang dambuhalang aklatan ng lahat ng pwedeng libro. Bawat aklat ay isang hiwalay na istrukturang matematikal. Ang ating universo, isa itong napakakomplikado at makapal na libro, puno ng mga kapanapanabik na kwento, tulad ng kung paano nagsimula ang buhay at kamalayan. Pero may iba pang aklat na nakatayo sa tabi nito sa istante. Ang ilan ay parang manipis na brochure na naglalarawan ng mga simpleng mundo kung saan halos walang nangyayari. Ang iba naman ay mas makapal at mas nakakalito pang tomo kaysa sa atin. Tayo, bilang mga naninirahan sa ating sariling aklat, hindi natin maaaring silipin ng iba. Ngunit maaari tayong gumamit ng matematika para hulaan ang kanilang pag-iral. Sa konseptong ito, ang realidad
ay nagiging walang hanggang mas mayaman kaysa sa inakala natin. Lahat ng posibleng mangyari sa matematika ay nangyayari sa isang lugar at sa isang panahon. Ito ang sukdulang tagumpay ng imahinasyon na sinusuportahan ng mahigpit na lohika. Kung gayon, ano ngayon ang papel ng Diyos dito? Kung totoo ang hypothesis ng unibersong matematikal, nag-aalok ito ng isang napakalinaw na pananaw sa katanungang ito. Sa pananaw na ito, wala ng lugar para sa isang matandang may balbas na nakaupo sa ulap at nagpapatakbo sa mundo. Ngunit hindi rin ito tinatanggihan ang pagkakaroon ng isang mas mataas na prinsipyo. Kung ang buong realidad ay matematika, ang Diyos ay maaaring unawain bilang mismong istrukturang matematikal na ito na sumasaklaw sa lahat. Hindi ito isang persona, kundi ito ay ang kabuuan ng lahat ng batas, lahat ng katotohanan, at lahat ng posibleng mga mundo. Katulad ito ng konsepto ng Diyos ni Spinoza o Einstein na nakita ang kabanalan sa kaayusan at harmonia ng universo. Sa ganitong diwa, sa pag-aaral ng matematika at pisika, para tayong nagteteolohiya, sinusubukan nating basahin ang isip ng Diyos o sa madaling salita, unawain ang fundamental na istruktura na nagbigay buhay sa lahat ng nilalang. Ang ganitong uri ng Diyos ay walang katangian ng tao. Wala siyang sariling kalooban, damdamin, o anumang plano. Siya ay simpleng pag-iral. Siya ay walang hanggan, hindi nagbabago, at alamang lahat sa diwa na siya ang mismong kaalaman ng lahat ng posibleng realidad. Maaaring pakinggan itong malamig at napaka-abstrakto, ngunit mayroon itong sariling kadakilaan. Ipinapalagay nito na ang universo ay hindi aksidente o walang kabuluhan. Mayroon itong pinakamalalim na likas na lohika at kagandahan, ang kagandahan ng katotohanang matematikal. Sa ganitong pananaw, ang ating pag-iral ay hindi resulta ng basta-basta na paggulong ng dice. Ito ay direktang bunga ng isang tiyak na istrukturang matematikal na sapat ang pagiging komplikado upang makalikha ng kamalayan sa sarili. Tayo ang paraan ng universo para makilala niya ang sarili. May lalim itong makata at spiritual, hindi ba? Siyempre, ang ganitong radikal na teorya ay may napakaraming kritiko. Isa sa pangunahing argumento laban dito ay ang kakulangan nito sa falsifiability o ang hindi ito mapapatunayang mali. Sa mundo ng agham, ang isang magandang teorya ay dapat kayang magbigay ng mga prediksyon na masusubukan sa pamamagitan ng eksperimento. Kung hindi mapatunayan ng eksperimento ang prediksyon, ibig sabihin, mali ang teorya. Pero paano natin susubukan ang hinuha na may iba pang universo na nakabatay sa ibang uri ng matematika? Sa definisyon pa lang, hindi natin sila pwedeng kontakin. Inaangkin ni Tegmark na nagbibigay ang kanyang teorya ng ilang hula. Halimbawa, na mas marami tayong matutuklasang mathematical pattern sa pundasyon ng pisika sa hinaharap. Ngunit, para sa maraming siyentipiko, masyadong mahina ang argumentong ito. Ang sabi nila, ang hypothesis ng mathematical universe ay mas nababagay sa metapisika or pilosopiya kaysa sa tunay na agham dahil wala talagang paraan upang mapabulaanan ito. Ang isa pang mahalagang pagtutol ay nauugnay sa tinatawag na problema sa bagahe, baggage problem. Nagtatanong ang mga kritiko, kung totoo ang lahat ng istrukturang matematikal, bakit tayo napadpad sa istrukturang ito at hindi sa ibang mas simple? Sinasagot ito ni Tegmark sa pamamagitan ng anthropic principle. Tanging ang mga sapat na komplikadong istruktura lamang ang makakalikha ng mga tagapagmasid na may kakayahang magtanong ng ganito. Sa isang napakasimpleng universo na binubuo lang ng isang numero,
Walang sino man ang makakaalam na sila ay umiiral. Ngunit hindi ito nakakakontento sa lahat. Bukod pa rito, nananatiling bukas ang tanong tungkol sa kamalayan. Paano makakalikha ang isang purong istrukturang matematikal ng subjective experience tulad ng pakiramdam ng kulay pula o ang lasa ng tsokolate? Ito ang isa sa pinakamahihirap na problema at sa ngayon, ang hypothesis ng mathematical universe ay wala pang matibay at nakakumbinsing sagot dito. Mayroon ding mas practical na bersyon ng ideyang ito na talagang sumikat nitong mga nakaraang taon salamat kay Elon Musk at sa iba pang mga nag-iisip. Ito ang tinatawag nating simulation hypothesis. Ipinapalagay nito na ang ating universo ay isa lamang computer simulation na binuo ng mas advanced na sibilisasyon. Kung totoo ito, ang mga batas ng physics ay parang mga linya lang ng computer code at ang mga elementary particles ay tila mga pixel sa isang dambuhalang screen. Mas madaling maunawaan ang ideyang ito kumpara sa isang abstract na istrukturang mathematical dahil tayo mismo ay lumilikha ng mga simulation sa ating mga computer games. Madali nating maisip kung sino ang mga programmer na naglunsad sa ating realidad. Ang hypothesis na ito, kaiba sa mas abstract na ideya, ay nag-aalok pa ng mga paraan upang ito'y subukin. Halimbawa, pwede tayong maghanap ng mga bugs or glitches sa matrix, mga paglabag sa batas ng physics sa napakaliit na antas. Ano ang koneksyon ng simulation hypothesis sa mathematical universe hypothesis? Sa esensya, ang isang simulation ay isang espesyal na kaso lang ng isang mathematical structure. Ang bawat computer program ay isang algorithm na mailalarawan sa paraang mathematical. Kaya, kung nabubuhay man tayo sa isang simulation, namumuhay pa rin tayo sa loob ng isang mathematical universe. Ang kaibahan lang, sa ganitong sitwasyon, ang tagalikha nito ay hindi isang abstrakto or platonic world of ideas, kundi mga tunay at konkretong programmer na nagmula sa ibang realidad. Gayunpaman, mas fundamental ang hypothesis ni Tegmark. Sinasabi nito na para umiral ang universo, hindi na kailangan ng anumang computer o anumang programmer. Ang mathematical structure mismo ang realidad. Hindi na ito kailangang i-run o patakbuhin sa kung ano paman. Umiiral ito ng kusa dahil ito ay mathematically consistent o hindi sumasalungat sa sarili nito. Bumalik tayo sa ating mundo at tingnan kung paano binabago ng teoryang ito ang pananaw natin sa mga nakasanayan na nating bagay. Halimbawa, kunin natin ang oras. Sa karaniwan nating pananaw, dumadaloy ang oras mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Ngunit sa maraming physical equations, ang oras ay isa lang na dimensyon, katulad ng haba o lawak. Ang hypothesis ng mathematical universe ang nagdadala sa ideyang ito sa logical nitong konklusyon. Kung ang universo ay isang four-dimensional mathematical structure, tatlong dimensyon para sa espasyo at isa para sa oras. Ibig sabihin, ang lahat ng sandali, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay magkakasama at parehong totoo. Ang iyong kapanganakan, ang sandaling ito na pinapanood mo ang video, at ang iyong pagtanda, lahat ng iyan ay magkakaibang coordinates lang sa loob ng istrukturang ito. Ang pakiramdam na dumadaloy ang oras ay isa lamang ilusyon. Ito ay nilikha ng ating kamalayan habang tinitingnan nito ang istruktura ng sunod-sunod. Pero, kumusta naman ang usapin ng free will o kalayaan sa pagpili? Kung ang kinabukasan ay nakasulat na sa istrukturang matematikal, ibig bang sabihin nakatakda na ang lahat ng ating mga kilos? Hindi naman talaga. Tandaan natin ang level 3 ng multiverse, ang tinatawag na quantum branching.
Bawat desisyon na gagawin mo ay lumilikha ng bagong universo. Kapag nagdesisyon ka kung kape ba o tsaa ang iinumin mo, naghahati ang universo. Sa isang sangay, umiinom ka ng kape. Sa kabilang sangay naman, tsaa. Parehong totoo o umiiral ang dalawang realidad na ito. Ang iyong kalayaan sa pagpili ay hindi nakasalalay sa pagpili mo ng isang option, kundi kung alin sa iyong libo-libo o walang katapusang kopya ang mapupunta sa anong sangay ng realidad. Hindi mo pinipili ang landas. Sa halip, natatagpuan mo lang ang sarili mo sa isa sa hindi mabilang na mga landas na sabay-sabay na umiiral. Kahit na napakakakaiba nito bilang pag-unawa sa pagpili, lohikal itong bumabagay sa ideya na lahat ng maaaring mangyari ay talagang nangyayari. Nag-aalok din ang teoryang ito ng isang eleganteng solusyon sa paradox ng simula ng panahon. Ano ang nangyari bago ang Big Bang? Ang tanong na ito ay nagpapagulo sa tradisyonal na kosmolohiya dahil bago ang Big Bang, wala raw oras o espasyo. Ngunit para sa estrukturang matematikal, ang tanong tungkol sa simula ay walang kabuluhan. Umiiral ba ang numerong 5 sa loob ng panahon? May simula ba ito? Hindi. Ito ay nariyan lang. Ito ay lagpas sa konsepto ng oras. Sa parehong paraan, ang estrukturang matematikal ng ating universo ay umiiral lang. Hindi ito nilikha. Hindi ito nagmula sa kawalan. Ito ay walang hanggan. Ang Big Bang ay hindi ang simula ng mismong pag-iral, kundi isa lamang sa mga punto sa loob ng estrukturang ito na tinatawag nating simula. Dahil sa paraan ng ating panloob na pagkaunawa sa oras. Dahil dito, inaalis ang pangangailangan para sa konsepto ng unang sanhi o ng manlilikha batay sa tradisyonal na kahulugan nito. Ngunit, bakit nga ba itong estrukturang matematikal ang umiiral at hindi ang iba? Bakit saktong inilalarawan ang ating mundo ng mekanikang quantum at ng teorya ng relatibidad? Ipinapalagay ni Tegmark na ang iba't ibang formulasyon ng matematika ay may magkakaibang antas ng kasalimuotan or complexity. Posibleng may isang prinsipyo na kahalintulad ng natural selection na mas pinipili ang mga mas komplikado at matatag na istruktura, yung mga kayang lumikha ng mga tagapagmasid na may sariling kamalayan. Maaring ang ating universo ang naging nagwagi sa kosmikong kompetisyon na ito ng mga istruktura. O kaya naman, baka lahat ng istruktura ay pantay-pantay na totoo at nagkataon lamang na napunta tayo sa isa sa mga ito. Ito ang isa sa pinakamalalim at hindi pa nasasagot na katanungan ng hypothesis na ito. Ang paghahanap ng kasagutan dito ay marahil ang pangunahing layunin ng pisika nitong 21 siglo. Sa dulo ng lahat, pinipilit tayo ng hypothesis ng mathematical universe na muling bigyang kahulugan ang mismong konsepto ng pag-iral o pagkakaroon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng umiral? Nakasanayan nating isipin na ang mga bagay lang na pisikal at nahahawakan ng tunay na mayroon. Pero ayon sa teoryang ito, ang pinakaubod na antas ng realidad ay ang mga abstract na ideya, relasyon at batas. Ang materya, enerhiya, espasyo at oras, lahat ng ito ay manifestasyon lang ng isang mas malalim na matematikal na esensya. Ito ay isang daigdig kung saan ang mga ideya ang siyang primarya at ang materya ay pangalawa lamang. Ang pagtanggap sa pananaw na ito ay isang napakalaking hakbang sa pag-iisip na maihahambing sa pagbabago ng paniniwala mula sa flat earth patungong bilog na daigdig. Binabago nito hindi lang ang pag-unawa natin sa kosmos, kundi pati na rin ang pag-unawa natin sa ating sarili bilang mga nilalang na nag-iisip na ipinanganak mula sa hindi kapanipaniwalang matematikal
na simponya na ito. Kaya, mag-recap muna tayo. Ayon sa Mathematical Universe Hypothesis ni Max Tegmark, ang realidad ay hindi lang basta inilalarawan ng matematika. Ang realidad mismo ay matematika. Tayong lahat ay mga bahagi lamang na may sariling kamalayan sa loob ng isang dambuhala at sobrang komplikadong istrukturang matematikal. Ang pinakanakakagulat na konklusyon ng teoryang ito ay ang pagkakaroon ng ikaapat na antas ng multiverse, kung saan ang bawat sistema na may lohikal na batayan sa matematika ay isang hiwalay at totoong universo. Ang ating mundo ay isa lamang sa walang katapusang dami ng posibleng mundo. Kaya, matematika ba ang Diyos? Hindi direktang sinasagot ng teorya kung mayroong isang personal na Diyos. Ngunit ipinahihiwatig nito na ang pinakapundasyon ng ating pag-iral, ang mismong blueprint o code ng realidad, ay maaaring ang walang hanggan at perpektong mundo ng mga katotohanang matematikal. Maaaring ang isip ng Diyos, mind of God, na tinutukoy ni Einstein ay itong malawak at sumasaklaw na istruktura. Salamat sa inyo sa panunood hanggang dulo. Kung sumabog ang utak mo sa teoryang ito, tulad ng nangyari sa akin, i-like mo na itong video at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod nating paglalakbay sa dulo ng agam at filosofiya. Ikaw, ano sa tingin mo? Nabubuhay ba tayo sa isang mathematical universe? O ang matematika ay isang simpleng kagamitan lang na inimbento ng tao? Isulat ang iyong opinyon sa comment section. Gusto naming basahin yan.